Isipin mo kasi, ang China ngayon, pinagkakaisa na eh. Galit ang mundo sa China sa nangyaring ito. Ang Japan, naglaan ng napakalaking halaga, 243.5 billion para isuporta sa tinatawag na economic support package. Ano itong economic support package na ito? Para tumulong doon sa mga manufacturers na ilipat yung kanilang produksyon sa labas ng China. Isipin mo yan. May kumpanya sila sa China. Manufacturer sila ron. May pabrika. Itong perang ito, ilalaan nila bilang tulong. Alisin nyo dyan. Siyempre, pag inalis mo yan, mangangailangan ka ng panibagong gastos, ito yun. Ipantutulong nila ito, mga kaibigan. Maglabas na kayo ng production ng dyan, kung may mga kumpanya dyan. Lalo na ang Hapon, mga nationalist yan. Susunod yan. Hindi lang kayo naniniwala. Nung una sinasabi natin, di ba? Ngayon, bilib kayo sa Japan. Baka akala ninyo, komo nakikipagmabutihan ng Japan sa inyo, mapagbabago mo ng isipan yan. Na ibig ko sabihin pwede na siyang magbago ng kanyang paniniwala dahil lang sa'yo. Mababago na yung kanyang paniwala sa Amerika? Hindi mangyayari yun. Ano yan, PR ka? PR? Nag-PR ka sa ibang bansa para makuha mo yung suporta na ilipat sa China. Ito ngayon, bumaliktad na ang sitwasyon. Kayo, mga mamamayan ng mga Hapon, extra budget, sabing ganun, the extra budget compiled to offset tag dito, sandali nireset ko tong kuwang ko aking cellphone malimit magloko, sandali, saan ba yun? Yan. Mga kaibigan, the extra budget compiled to offset the devastating effects of the pandemic includes 220 billion yen for companies shifting production back to Japan. Yun. Pagbabalik ka sa Japan, doon kukunin sa 220 billion. Yung magagastos mo, yung mawawala sa'yo dahil isasara mo na yung kumpanya mo ron sa China. And 23.5 billion for those seeking to move production to other countries. Kung sa ibang bansa ka naman nilipat, hindi ka babalik sa Japan, tutulungan ka pa rin. Yan ayon dun sa Japanese government. The move coincides with what should have been a celebration of friendlier ties between the two countries. Dapat pala pagdiriwang pa naman yung selebrasyon ng pakikipagkaibigan ng Japan sa China. Dapat para magsasalita pa raw, magpupunta pa sa Japan si Xi Jinping,
But the summit, which would have been the first of its kind in a decade, was postponed, pinospone. A month ago, as the virus began, dahil daw dito, sa pagsimula ng pagkalat nito pong China virus sa Japan. Alam mo na ibig sabihin nito Itong pag-alis ng Japan Kasi pa binigyan ko kayo ng example, matitigas lang ang ulo Hindi naniniwala Di ba? Anong sabi natin? Sa panahon ni GMA, si GMA tumanggi. Sinasabi ko to hindi dahil sa masama ang ginawa ng Amerika. Naapektuhan tuloy tayo. Yun ay mga maling desisyon sa nakaraan na dapat magbibigay ng leksyon sa atin. May gera yata sa Kuwait, di ba? May mga bansa na nagpadala ng sundalo nila. Hindi lang naman tayo ang hiningan ng tulong, magpadala rin ng sundalo. Kasi allied country tayo ang pinadala ni GMA, hindi sasabak sa gera. Ang request sa kanya sabak sa gera Ano pinadala? Engineering. Sundalo, pero engineering ang magiging trabaho, hindi para lumaban sa gera. Ako, tatay ko lumaban sa Korea. Diba? Nung gera ng North and South Korea, kasama ng Amerikano. Nagpadala Pilipinas, di ba? Si Ninoy doon na ipinadala nung 17 years old si Ninoy. Kasing edad ni Ninoy, ang tatay ko, makakala ninyo. Ang tatay ko, batang sundalo. Dahil mahirap lang sila, ginawa ng tatay ko para matulungan yung ibang kapatid. Pumasok siya sa serbisyo, sa military. Sumulat siya na noon Defense Secretary, si President Magsaysay. Sinabi niya na, I would like also to serve our country. Alam ba ninyo, ginawa ni Magsaysay? Pinasundo ng sasakyan. Jeep yata ang pinasundo sa kanya para dalhin siya sa kampo at mag-training. 17 years old, dinaya niya yung edad niya. Pinalitaw niya na, ayaw ko, kung 18 ang nun, ang edad. At unang-una, sabak, napasabak sila, kasama siya sa mga ipinadala sa Korea. Ang nagpunta ron sa Korea, si General Ramos, di ba? Si FBR. Kasama nila yan dun sa Korea. May mga, nung pumasok ang tatay ko sa sundalo, may mga litrato pa raw yan, kwento ng nanay ko, mataas pa sa kanya yung armas na dala-dala niya. Mga kaibigan. Yun nangyari, panahon ni GMA, sabi, nagpadala si Gloria ng engineering, ayaw niya nung sasabak sa gera. Bigla na lang nabulgar yung human trafficking sa Japan. Di ba? Human trafficking. Sabi ko nga sa inyo, ayaw ng Hapon ng kahihiyan. Ayaw nila niyan. Napahiya sila. Ano unang-unang ginawa ng Japan? Itinigil ang pagkuha
ng mga entertainer. Oh, kita ninyo? Sino patay? Mga kaibigan. Tayo. Kasi, ang bansa natin, nabubuhay lang, kaya may tinatawag pa tayong ekonomiya dahil sa dollar remittance ng mga OFW. Ewan ko kung yan, imposibleng hindi yan maapektuhan, ha? Dito sa pandemic na ito, sapagkat apektado lahat. Pati mga bansa na meron tayong deployment ng OFW. Mga kaibigan, ang laking pisala niya, nakita ninyo? Pag nawala yan, pagkatapos nito, paano yan? Nasisiguro ba natin meron pang overseas program para sa mga OFW o titigil muna yan? Hindi natin nakaalam lahat ngayon yan Ano tayo alam? Iisang direksyon na nakikita natin na pinupuntahan nitong COVID-19 na to. Kailangan maging exclusive ito ng China. Ang sitwasyon sa Pilipinas. Gagamitin pa tayong guinea pig nito. Hanggat wala yung mga sinasabi na yan, siyempre sa kanila kukunin, di ba? Di ba yan ang ginigit nila lagi? Chinese product, mga kaibigan. Pero alam nyo, wala ring makapagsasabi sa atin kung magtatagumpay ang balak ng China na yan. Gayong maraming bansa galit na galit sa kanila. Hindi ba insulto yun? O ito, bumili ka sa amin. Sa inyo nang galing yan Yung virus na yan, tapos bebentahan nyo kami yan. Kahit bigay nga, tinatanggihan, di ba? Kita ninyo yung kwento kahapon ng isang bansa sa Africa, di ba? Na binanggit natin. Pinalalayas nila yung mga inchik sa kanilang bansa. Bakit? Iniinsulto na sila. Sa sarili nilang bansa, inaapi na sila sa sarili nilang bansa. Kung nagagawa sa iba yan, ibig mo sabihin, hindi magagawa sa bansa natin yan. Katakot-takot na nga insulto ginawa sa atin yan. Yun lamang pagbubukas ng mga establishmento rito na bawal ang mga Pilipino. Hindi pa maliwanag yun? Anak ng ibig ko sabihin, mga kaibigan, bobo tayo. Nagmamarunong lang ang marami dito, bobo naman, hindi naintindihan yun. Ito, naintindihan nyo ba itong ginagawa ng Hapon? Baka hindi nyo naintindihan, kaya pinapaliwanag ko, kaya ako binabasa. Diba? Yun ang reading ko yun naman talaga ang mensahe nito Ano pa ba? Alangan naman sabihin lang, ayaw na namin dyan, lumayos na kayo dyan. Hindi ganun ang pagsasalita na katulad ng naririnig natin, di ba? Pag nagsalita dito, laban sa ibang bansa, kayo mga ganon, hindi ganon. High level. Di ba? Mga kaibigan. Pero yun ang ibig sabihin. Gusto pa rito, derechahan para maintindihan lang marami na ito, mga bansa na ito. Di ba, nagpunta pa nga si Trump sa India. Yung India nilubog sa utang ng China yan, di ba? At napakasama ng naging karanasan niyan sa pag-utang sa China. Gagawin kang busabos ng China. Sino lang ang makikinabang dito? Isipin mo, labag sa kalooban ng mamamayang Pilipino yan. Ako sa palagay ko kaya nga naikwento ko sa inyo yung pelikula ni
Winston Churchill eh. Buong akala niya, nung huling sandali, na napilitan na siyang pumasok sa compromise na papasok na sana siya, papayag na siya, alang-alang sa pakiusap ng ng majority sa parliament. Pero ano siya, nahappy siya. Namanglaw siya. Akala niya, nag-iisa lang siya sa ganung paniwala na hindi tayo dapat pumayag. Diyan kay Hitler, lalaban tayo. Kahit anong laban, lalaban tayo dyan, maninindigan tayo sa paglaban dyan. Hindi tayo makikipag-usap dyan. Yung usap na yung pangkapayapaan, hindi, lalaban tayo. Alam niyo ba ang ginamit pa ni Kwan na pansagip sa mga sundalo, mga British soldiers na na-isolate na ng sundalo ng German sa isang lugar sa France? Alam niyo ginamit ng ni Churchill, kinausap ang lahat ng may-ari ng mga private na mga boat, mga yate. Yun ang ginamit, maraming nakuha para isakay yung mahigit 200,000 sundalo na nandun. Sinagip nila yun para maibalik sa UK. Yun ang ginamit, Sipon, liliit nun. Mga yate. At mas maliliit pang yate, hindi pa naman uso nun yung malalaki yate. Sa panahon nila, maliliit lang yun. Mga kaibigan, hindi niya akalain. Sa palagay niya, nag-iisa siya. Ito sinasabi ko, huwag niyong i-underestimate ang damdamin ng mamamayang Pilipino. Baka naman tahimik lang ang Pilipino, pero sa totoo, talagang mayorya dito hindi papayag na masakop tayo ng China. Huwag natin masyadong maliitin yun. Katulad no, kala niya siya na lang dumating yung hari, sa bahay niya. Yung hari kasi na yun, muntik na rin magpasya na inaalok siya ng mga malalapit sa kanya, katulad yung mga nagsisip-sip, di ba? Ng mga politiko. Ano sa palagay niyo kung ako magkukuan? Humingi ng kumonsulta hindi kumonsulta kay Churchill Allergic yung hari doon kay Churchill. Kasi si Churchill, lasengo, ganon, di ba? At saka, magsalita. Matalim. Mga kaibigan, kumanindigan siya, yun, kung ano yung paniwala niya, yun. Walang hari-hari kay Churchill. Isipin ninyo yan. Pero nire-respeto niya yung hari. Pero alam niya yung hari ay hindi niya kakampi. Ayaw sa kanya. Pero yung hari na yun, exile. Magse-self-exile sa Canada. Di ba naging British yung colony yung Canada? Doon sana. Pero nagbago isip nung hari. Galit na galit siya doon sa mga udyok na yung pasya ni Churchill, udyok pilit persado siya, pinupuwersa siya mga kaibigan At saka parang wala nang susuporta sa kanya sa lahat ng gagawin niya para saan pa yun, di ba?
nagpunta ang hari sa kanya para sabihin sa kanyang, ituloy mo yung mga ginagawa mo laban dyan sa Germany. Huwag kang pumayag. O ngayon, dati ikaw ang nagpayo sa akin sa ganito, ganon. Ngayon, kung mamarapatin mo, ako ang magpapayo naman sa'yo. Kasi kakampihan niya, sabi ni Churchill, kakampi nung kalabang ko lahat wala akong kakampi. Ang sabi sa kanya ng hari, pumunta ka sa taong bayan. Bumaba ka sa taong bayan. Isipin ninyo yan. Kaya kinabukasan hapon yung yung magsasalita siya, i-address niya yung parliament Isipin nyo, tumakas si Churchill, nakasakay sa kotse, bumaba, sumakay ng subway. Kauna-una ang pagkakataon niya sumakay ng subway. Nagtanong pa siya, magkano, ganon, saan ang papunta, ilang stop. Nagulat yung napagtanungan niya, kilala siya Nadaman ng tao ano pala siya? Yung bang nakikihalubilo sa kanila. Kinonsulta niya yung mga nakasakay sa train. At yung mga pangalan na nakausap niya ron, inilista niya. At yun ang mga ginamit niyang pangalan. Nung kausapin niya yung outside cabinet niya. Ang kalaban niya, yung yung war cabinet ang composition nun, yung pinalitan niya na prime minister Prime minister na may cancer pala. Sipin ninyo. Mga kaibigan, ano yung message doon? Pag hindi kinukonsulta yung taong bayan, akala lang natin yun, ang mga mamamayan, takot. Akala lang natin yun. Sipin mo yung mga tao ron, hindi na, mahirap na siyempre buhay nun. Gera na mga kaibigan. Pero nung tanungin kung papayag ba silang gano'n ang gagawin niya, hindi, lalabang kami, sabi ng mga tao. Hindi kami papayag. Kung halimbawa dyan nagmamarcha na sa itaas, doon sa, kasi subway yun sa karsada, ang mga sundalo ng German, anong gagawin? Hindi kami papayag, lalabang kami. Di na, yun ang bumuhay sa, nag-boost ng moral ni Churchill. Nakakuha siya ng suporta. Tama yung ipinayo sa kanya ng hari. Mga kaibigan, huwag natin masyadong underestimate. Ngayon, kung gusto lang natin guluhin ito, madaling gawin niya. Di ba? Yun lang ang plano natin, guluhin. For what? Para sa proteksyon? Nino? Ito, basahin natin itong social amelioration na sinasabi po ni Mayor Vico Soto. Ang sabi si Pasig City Mayor Vico Soto, ang sabi niya, ang kanilang local government's amelioration program will not only be limited to low-income earners, but will cover all families in the city. Sipin ninyo yan. Hindi lang para sa mahirap. Yan ang tama Mga kaibigan, bagay na bagay yung sinasabi kong ang pwede nating gamitin sa pag-aabot nitong pera na ito, siguradong makakarating. Walang pwedeng makapagpanggap kung meron man, madaling ma-detect yun.
post office eh. Mga kaibigan, mga kartero eh. Ha? Mr. Postman. Yan ang kailangan natin ngayon. Na gamitin itong matatalino sa IATF. Ha? Kala ko matalino yan. Oh. Tsak na, naririnig nyo na ito. Ngayon, kung ayaw nila, ikaw, Mayor Vico Soto, baka gusto mong i-consider yan. Kausapin mo ang Philippine Postal Corporation sa Pasig. Kahit yung kanilang main office. Ha? Para yung sa Pasig, yan ang tumulong. Baka kulangin yan eh. Pwede silang magpadala ng suporta na manggagaling sa ibang lugar, kalapit na lugar. Oh, may mga mapa yan eh. Di ba? Yan ang organized na pwedeng i-utilize ng gobyerno pagdating dyan sa pamamahagi ng pera. Hindi ang DSWD. Kawatan yan eh. Kailan ba naging matino yung DSWD? Tanong ko sa inyo. Lahat ng umupo dyan, tarantado, mga kaibigan. Walang sistema yan eh. Oh, tapos dyan may pagkakatiwala ang pera. Eh sige nga. Oh, ang pinakamabisa dyan, yung post office. Oh, mechanics na lang ang kailangan nyo. Oh, yung kung paano ma-prevent na hindi na lahat makakarating. Kasi ang post office may mapa. Lalo ngayon na napakadali na. Kung di ba mga gago yan eh, merong Google Map ngayon, meron tayong mga Waze, di ba? Pag pinindot mo yung address, kita na eh. Ha? Malolocate mo ang isang bahay eh. Kita mo yun, ba't hindi nila ginamit yun? Tapos yung pera, makikita mo, sinasalansan sa mga envelope, hindi nila ino-observe yung social distancing. At saka kung magbilang ng pera, bilang magnanakaw ang ginagawa eh. Kitang-kita mo sa paghawak ng kamay eh. Hindi katulad nung paghawak ng pera sa bangko, di ba? Makikita mo, ang nagbibilang ng pera, hindi magnanakaw. Tignan mo yung kamay. Doon, pinaka-focus pa naman yung camera sa kamay. Tingin ko, malilikot ang kamay eh. Mga kaibigan, oo. Ha? Ewan ko ha. Baka may mas maganda pa kayong isasuggest dyan sa sinasabi ko. Pero ako, sa ngayon, yan lang ang nakikita ko na paraan para maging maayos yan. Oh, tuloy natin itong sinasabi ni Vico Soto. Ito ang talagang tulong para sa lahat. Kaya hindi mo na pwedeng sabihin, yun naman walang hanap buhay. Paano? Hindi siya magkakaroon, kaya siya tumututol. Ang talagang dapat bigyan dito, lahat. Bakit ka mamimili? Lahat tayo apektado rito. Oh. Yung bibigay ng gobyerno, hindi naman nila pera yun eh. Pera ng taong bayan yun na talagang kailangan nilang gawin ngayon. Na ibigay yan, ibalik yan sa taong bayan. Dahil nunca, wala pa namang naitulong ang gobyerno sa mamamayan eh. Maliban sa, kailan nagkaroon ng tulong na direkta ang taong bayan? Sige nga. Kaya tayo, walang karapatang mainggit sa kapwa natin. Kung binibigyan yung walang trabaho kanyo, paano nga naman mabubuhay yung tao? Kung wala na silang dilihensya, ano lang yun, nangangalakal, namumulot lang kung ano-anong maibebenta. Naghahalo kayo ng basura. Ayaw mo bang kumain yun? Oh. Mga kaibigan, noong ka, wala pa namang benepisyong naibigay ang gobyerno sa taong bayan Ngayon pa lang kung sakasakali dahil kailangan gawin ng gobyerno yan. Oh, bakit? Walang kabuhayan Ha? Bagsak ang kabuhayan ng lahat. Mga kaibigan,
Yung iba, middle class. Oo, middle class. May konting tabi-tabi. Hindi ba mauubos yun? Eh, puro withdrawal tayo ngayon. Wala naman tayong deposit ngayon. Saan ka kukuha ng i-deposito mo ngayon kung wala ka namang kinikita? No work, no pay ka. Oh, hindi ho ba? Kailangan pa bang i-detalye ng ganyang kaliwanag yan para maintindihan lang natin? Tayo mga mamamayan, dapat lahat makinabang. Kahit sabihin mong yan, hindi nagbabayad ng income tax. Ha? Ang isang mamamayan, taxpayer yan. Dalawang klase ang buwis na binabayaran ng tao. Isang indirect at isang direct. Ano yung indirect? Yung mga binibili mo, bakit? Hindi ba bumibili yung mahirap na walang trabaho? Bumibili rin yun, ha? Oh, yung binibili niya, may tax lahat yun. Kaya lahat entitled. Gano'n naman ang ginawa sa buong mundo, ah. Oh, bakit dito lang may nakakaisip ng ganyan na baka demonyo yung mga yan na nag-iisip ng ganyan? Gawin selective. Ha? Ayon sa criteria na sila lang ang gumawa. Hindi naman ganun ang criteria nung ito ipanukala. Bakit nung ipapatupad, iba na? Ganyan naman sa Pilipinas kahit ang batas ang ganda sa umpisa nung ipapatupad na, iba na ang patupad kanina may pinalabas sa television isang tarantado nagwala. Pinagtataga yung sa Laguna yata ito Pinagtataga yung barangay captain nila. Ang motibo, dalawa raw. Yung dahilan kung ba't ginawa nung gago yun. Una raw, isang motibo yung nagseselos yung asawa niya. Baka pinag-iinteresan ni Kapitan. Pangalawa raw, isinama ni Kapitan, inaanak niya yan, isinama niya sa Tokhang, yung pangalan. Hindi nila sinabi yung pangatlo Baka may pangatlo walang iya kayo, nung Tokhang, nilista niyo yung pangalan ko, nung namimigay na kayo ng amelioration, hindi ako nakalista. Ang sabi ni Vico Soto ay hinimok niya yung mga more fortunate families, yung mga nakakaangat ng konti, na tumanggit na tanggapin yung cash assistance or to donate them instead. Kung may pera ka naman, di ba? Gano lang naman siguro yan. Di natin alam magkano yan gano'n na lang talaga gagawin. Di ba katulad nung nasabi natin, bibigyan mo kami ng sardinas. Hindi man kami sanay kumain niya. Mabuti pa, binigay nyo tuyo. Kakainin ko yan. Yan sardinas hindi naman sa pag-ano, no? Sawa na tayo dyan, maliit tayo, di ba? Yan na lang, araw-araw kakainin mo. Ano ba yan? Tsaka kukunti yung bigas. Sabi ko nga sa inyo, malaki pamilya ko Meron naman mga nagmagandang loob sa atin, nagbigay ng bigas sa akin kahit pa paano, tayo merong tumulong sa atin, di ba? Mas kailangan ng iba yan. Binigay ko na lang sa iba. Di ba? Ganun na lang ang gawin talaga ng mga may pera. Tama naman yun di ba? Natural yun na na damdamin di ba? Ang sabi niya, ito raw, magkakaloob ng subsidy sa mga residents
na hindi covered ng National Government Social Amelioration Program. Hindi ho ito kasali doon, ha? Ito'y bukod. Ayon sa kanya, bakit ito? May bilang, 200,000 o 206,000 families ang kanilang inilista na tatanggap ng social amelioration. Pero 93,000 lang daw ang inaprubahan doon sa national in social amelioration program. Ibig sabihin, ano yun? Kung 206,000 ang pamilyang inilista nila, 93,000 lang ang inaprubahan daw ng ng DSWD. Ang magiging local government subsidy, ito ibibigay nila, magkakahalaga raw ng 8,000. O, ganun din eh. Diba? 8,000 eh. Sa iba nga, 5,000 eh. O, hindi po kami mamimili. Ito sabi niya, kung sinong bibigyan, basta pamilya na taga-Pasig, bibigyan namin. Hindi kailangan, ito pa, hindi kailangan na butante. Kamukha nung tinatanong ng DSW, butante ka ba rito? Ibig mo sabihin, pag hindi butante, hindi na Pilipino yan. Di ba, dapat Pilipino bibigyan mo? Baka mamaya, mabalitaan natin, inchik ang binigyan nyo, ha? O wala nang mga requirement na ganon. O wala na requirement. Basta residente ng Pasig, bibigyan po. Ayan. Patulong ka, Mayor Vico Soto, sa Postal Service employees. Yung mga kartero. Yan ang pinakamaganda na magagawa ninyo. Di ba? Tinanong siya kung kasama raw ba rito yung non-low income households, mga resident ng malalaking subdivision like Barangay San Antonio. Sabi ni Soto, hindi kami namimili. Ina-assume na po natin kung tatanggapin nila yung tulong ay nangangailangan po sila. Ayun. Ibibigay sa'yo, dadalhin sa'yo. Pero pwede mong tanggihan. Kasi mayayaman na nakatira dyan eh. Ang dami niya, Valle Verde. Di ba? Yung yung Green Meadows, hindi nila sakop ba yun? Quezon City na yata yun eh, no? Tsaka yung Corinthian. Mga kaibigan. Yan, yung Valle Verde. Dami rin mayayaman dyan. Pero hindi lahat na nakatira dyan mayaman. Di ba? Paano yung kasambahay? Pero, ganun ang magiging proseso nila. Ibibigay sa'yo, dadalhin sa'yo, bahala ka ng tumanggi para maibigay, o kaya gusto mo, ibigay sa iba. Di ba? Yun ang talagang dapat, mga kaibigan. Yun, ina-assume nga namin. Yan. Di mo sila, alam na nila yung gagawin. Di ba? Pero lahat kasama. Mga kaibigan. Yun ang importante. Meron din pong area sa Barangay San Antonio na hindi naman po mayaman. Meron pala hindi mayaman doon. Pero mayroon din pong lugar na talagang may kaya yung mga tao. Pero i-open po natin sa lahat yung financial assistance. Kasi alam natin, kahit po middle class, sabihin natin na may kaya, pero nawala ng trabaho dahil sa quarantine. Yun ang tama eh. Diba? Sa Hong Kong, 18 years old above, lahat meron. Bakit? Taga Hong Kong yan eh. Diba? Common sense. Iba yung senior. Meron yun. Iba yun. Sabi niya, wala tayong datos na eksakto kung sino talaga yung nangangailangan na to. To the last
person, alam natin yung bilang. So, i-open natin sa lahat. Inikayat lang natin yung mga may kaya o okay pa man na huwag na lang po nila tanggapin yung tulong or tanggapin nila. Ibigay nila sa mas nangangailangan. Oh. Tama, iba. Ganun din naman ang sinasabi natin dito. Bueno, magbasa-basa na po tayo dito. Ano po? Mga katropa natin, si Arlene Tanyedo Barrias, Barrias ng Amsterdam, Yula Sotelo, na isang musician, no? Veteran musician. Cherry Noblesada, si Kamaita, nakatropa natin, Kamaita Basilio ng Europe, si Dan De Gia, pagkakataon natin sana makakuha ng investor, mga aalis sa China, pero dahil ay, ayun, Orlando Serrano, di bali sana kung sa USA may pag-asa pa. Martiniano Santiago, Pepe Madlang Bayan, si Ernel Mercado, ng Winnipeg, Manitoba. Katropa natin, Raul Villanada, nasa Cambridge na pala si Juan, Cambridge, si Kamaita. Narciso Rodriguez, magbabago ang world order pagkatapos itong pandemic. Sigurado nga ho. Color purple. Michael Cruz. Yan. Si Dave Dumbrique. Orlando Serrano. Si Jen Alchanaig. Si June Gases na vocalist po ng dating Abracadabra. Si Goy Goy. Sana wag magtagumpay ang China. Si Willie De La Cruz. Si kaibigan ko, si Maribet Velarde, na isang veteran musician, nasa Kwanto, Boracay. Oscar Samson Jr. ng UK. Si Mir Hernandez. Si Chloe Esquin. Si RJ Rivera. Si Mirna Guillermo. At saka si Nanga Chicago. At saka si Roxanne Rankin ng Florida. Lieber. Ano ba yan? Lieber. An American professor from Harvard. Ito yung sinasabi ko kanina na hinuli. University together with two students, Chinese researchers, are arrested by FBI last February. Yan, ikinulong. Nag-bail daw ito ng 1 million. Tinulungan din ng China yung hayop na yan. Si Gabriel Ramos, nanonood din. Julian Leiper. Tumalon. Nag-reset ako kanina. Yung mga katropa natin, sila Ani Flormata, Saludes, Inyang Mina, Rosita DC, siyempre ang mahusay na singer-actor June Di Valencia. Binabati natin. Sino pa? Susana De Los Santos. Si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Si Andres Bonifacio ng Michigan. Sino pa? Eto, si Francis Rodriguez na katropa natin sa Barberia. Mga kaibigan, ano ba ito? Dami, Si katropang Ella Samson Alviar, Si Junior Dal
ng US of A sa California, Diosdado Padilla, si Chuchi Arcilla sa Canada, ang tulong in 3 days nasa account na or mail. O, di mail. Sino nagdala ng mail? Di ba, kartero? O. Kaya tama ako eh. Yun ang pinakamaganda eh. Ba't hindi nila ginagamit yun? Iniiwasan nila na mapadali at na mabawasan yung reklamo, kontrobersi. Na-mail na ang check sa tao when you apply online or kung hindi, tawag lang computer-generated 2 minutes tapos ang bills, walang magugutom. Diyos, yun nga eh. Si Joseph Jude Caporal Villaseñor, Michael Cruz, si Carmela Torres Balcos, si Carol Torres Brihiño, mga katropa natin yan. Si Priscilla Mercado Uy, si Mark Ellis de Guzman, Arthur Olivan, Ismaeli Paba, si Pabatini, nanonood sa atin. Sige, sa Sabado Pabatini, ulit. Kasi, alam mo na, Wednesday, nanonood from Marikina, si Paterno Limcauco Jr., Brenda Espeleta, Mon Graho, si Ted Noriega Di Maculangan, Orlando Serrano, Pepe Madlang Bayan. Di baling mahirap ang buhay, ngunit may dangal kaysa maging alipin ng mga inchik. Iyon. Si Edwin Javier, Junski Walter Monhe Cabs. May mga ruta na ang mga kartero. Tama. Si Ompo Bermudez ng Perth, Western Australia. Mark Irene Carl sa Italy. Napakaraming pakinabang ng post office. Tama ka, Percy. Pag may pera kang matatanggap mula sa government, sa post office mo pwede i-receive. Kanina may kwento sa atin eh. Yung mga magpaparasyon ka ng pagkain, di ba? May parang Grab yun. Iba ang pangalan eh. Akalain ninyo, magnanakaw na yung yung nagdadala yung motor. Hindi na nakarating doon sa nagpa-deliver. Tinakbo na yung pagkain. Isipin ninyo yun nakaregister siya ron sa kumpanyang yun, di ba, na pinagtrabaho. Wala na eh. Sabi ko sa inyo nung umpisa yung pamimigay, at saka yung quarantine, siyempre magtatagal tayo, kailangan talaga ng ayuda, kakain, may magugutom. Ang taong nagugutom ay walang nakikilalang batas. Kaya pag-aralan natin, baka nakakalimutan nyo yan. Huwag niyo sabihin, nakatira kayo sa Forbes Park, sa Corinthian, sa condo. Gustuin pa ba natin mangyari yun? Alam niyo na, ibig ko sabihin eh. Cheryl Belen, si Antonio Ramon Buganan, si Pepe Madlang Bayan, ayun, nabasa ko na yun eh. Si Crystal Rakista, drummer ng Apple Band, Shakey's, ganun ba? Apple Band. Si kaibigang Rudy Santos ng Horoscope Band, si Greg Belus, si Andrew Belhica. They deal in cash so that it is untraceable, no paper trail. System is rigged by the politicians only to benefit themselves. Tama, yun pa isang punto. Maganda yung punto ni Mr. Belhica. Ito, matinong Belhica to.
Andrew. O, ganda na sinasabi niya eh. Dapat nga naman, di cash yan eh, para naka-record. Kasi pag cash, hindi mo na alam kung binigay o hindi. Di ba? Tama siya ron. Dapat check talaga. O, si Ella nabanggit na natin. Si Danny Boboy Duran, isang veteran musician sa Imus Cavite na po siya. No? Dating kasama natin to 70s eh. O, katropa ko ng 70s yan eh. Si Carolina Luge, katropa natin sa Italy, tsaka si Buenos Dias, Joel Diaz, Melvin Garcia. Si Villar nga pala, no, namimigay ng buto. Ang problema ng tao, saan itatanim? Wala ng lupa. Simentado na may ang buong Pilipinas dahil sa kanila. Si Jermaine Isidro Aguila, sina Cecilia at Saldi ng Santa Maria, Bulacan, May, Jaja at Jolie ng Makati, Marlon ng Pasay at sina Maricel at Jan ng Taguig. Si Bel Asa, ano yung Bel Asa na yan? Sa Japan ba to? Greetings to Dr. Gian Embate, who is on duty at COVID-19 ward in BSMMC Cebu City. Ingat po kayo, Doc. Si Camilo Riaño, si Julian Leiper, si Mark Bundalian, si Alan Valenzuela, yan, si Jomar Kidip, from Pasig, June Gillego ng South Sembo, Makati yan, di ba? Si Mark Bundalian, nanonood from Baclaran, tsaka si Bitoy, Bitoy. Kumusta ka na? Wala tayong hotra ba ngayon? Sana matapos na to, magkita tayo ulit. Si Cristetay Acebuche, si Felix Fresco, Emily Cruz Gebana, Nixon Nang Torres. Sino pa? Edgardo Lim ng New York, Ricky Valero from Pulilan, Bulacan, si Kent Clark, Fernando Tabora Cuartina Jr. at ang kanyang anak si Kaisia T. Cuartina, June Gillego, sino pa? Alfred Ginto, Jojo Brian Aspiras ng Maynila, Diana Sayas Kirante, wala na po tayong oras. Batiin ko lang sina Lola Benjamin Tado, Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado, dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ingat daw po kayo, miss ko na sila. Ayun. Mula sa inyo nga po, si Braille. Ang bayan ko'y punong-puno. Si Braille, frontliner to eh. Bakit ito Mga technician natin dito, mga frontliner yan, hindi na umuwi ng bahay. Mula nung lockdown. mabuhay ng buong ganap? Sa pangalan ni Braille, ang ating technical director, maraming salamat po sa inyo lahat. Dito sa bayan ko. At magandang yumaga, Cynthia Villar! Pag-ibig ay sa bayan ko'y alam mo ang isang kaibigan nagmamahal
yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?